una sa lahat, pawitan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging dapat kong magmamahal. Ang awa ay magpawalang hanggan. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 We love you. Thank you, Jesus. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay magmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, Hallelujah, Jesus. Oh, God. sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Ang iyong kahaba ay magpawalang hanggan. Inuulit sinasamba kita, Yes, Lord. Yes, Lord. dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Inuulit sinasamba kita, Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. dakilang Diyos Sambahin ang pangalan mo. at Panginoon. Hallelujah. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mga kapatid, ating basahin ang 1 Peter sa 5:7. 5:7. 5:7. Casting all your cares upon Him, for He careth for you. Amen. Napakagandang message galing kay Amen. Panginoon at kay Lord sa ating Peter. Yes. Sa diyan ay may demand at promise. Amen. Kaya sino ba dito ang wala nang problema, di ba? Kaya tayo laging may alalahanin. At buhay. Amen. Pero dahil sa may pangako ang Diyos na siya Yes. tutulong sa atin Yes. at huwag makalimot sa mga message sa Biblia. Amen. Dahil nasusulat sa Biblia na kahit mga naging prophets at saka mga naging apostol marami ding mga pinagdaan, mga Yes. pagsubok. Amen. Tayo din hanggang ngayon sample na rin nila sa akin na minsan ako din yung gumagawa ng problema. Gaya ng kunwari health at may mga bawal na pagkain pero ginagawa pa rin. Mamaya pag kinain na
Eh, masakit na ang tuhod. Kain pa more, sabi naman natin. Sige, kain pa more ng lamang loob. Bawal, pero masarap. Bro. Mhm. Okay ko. Ay, upo muna tayo. Okay. Yan ang subject natin. Amen. Casting all your upon him for care. For you. Na i-request pastor na niya for praying for Hallelujah. Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Salamat Panginoon God. Hallelujah. Sa iyong presensya ko God. Salamat sa iyong lingkod na iyong gagamitin mo araw na ito. Sa yung punasan mo kanyang bibig ng iyong banal na langis. Hallelujah. Magpahayag ka sa amin, O God, ng mga sikretong bagay, the deep things of God. Hallelujah. Praise God. Dudalay ko, O God, hallelujah, kung wish ka ng may kalayaan sa kalagitnaan namin, Panginoon. Mangyari pong kalooban mo sa araw na ito, Panginoon. Yes, Yes, once again, with your most precious blood, ikaw po mag-glorify. You must increase and we must decrease, Panginoon. We love you. We give you honor. We give you praise. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Na sa mga alalahanin, sa mga dumarating na pagkabalisa, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil ang Panginoon ay lagi nasa atin. Tayo kanyang tinawag, tayo na bautismohan sa kanyang pangalan, at dapat lang na magpatuloy tayo Amen. Yes. pananalangin sa pananampalataya. Mhm. At kaya natin ito dahil ang problema Mhm. ay kayang palampasan. Amen. Pagsubok, Mhm. dadaan lang din ng dyan at nandiyan ang Panginoon para tumulong sa Yes. atin. Amen. Yes. That's right. Amen. Hallelujah. Kung laging nasa isip, problema talagang may stress ka lang. Kaya lagi na lang natin ipanalangin sa Panginoon ang lahat ng pasanib Amen. natin at huwag sumuko sa mga Yes. laban. Amen. Amen. Dahil nandyan siya, sabi niya, he cared for you. Amen. Amen. Hallelujah. Ating basahin ulit, brother, sa Philippians 4 at hanggang sa 6-7. Ang sabi dyan ay, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplications with thanksgiving. Let your requests be made known unto God. Amen. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. Amen. Napakaganda ako, Panginoon, na may mga basics. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Keep reading the Bible talaga kasi nung may mga time na tinatamad na rin ako na sometimes may mga makapagkataong gano'n. Pag yung sabi nga ni Pastor, kung nasa focus ka lang sa cellphone at pinapanood mga AI kung ano-ano pang mga nagyay, talagang wala. Papasok na lang sa isip mo ang mga parang mga pelikula na hindi mo maintindihan. Kaya, let's keep praying. Yes. Let's continue. Yes. Itong ating pagsama-sama dito sa church. And hanggang doon lang mga kapatid. Let's pray. Salamatan natin ng Panginoon. Meron na lumod at lang 3 to 5 minutes. Salamat.
Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, Lord. Nagkasing ang aming pasasalamat at pagkakasing sa iyong banal na pangalan ng Panginoon. Samahan niyo kami sa araw na ito. Kumilos kayo ng mayang salayanan sa Diyos. Hipuin niyo ang aming mga kaluluwa sa salamat sa kabutihan at sa kanilang. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Blessed be your name, O God. Hallelujah. You are worthy to be praised. Hallelujah. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Amen. Once again, palakpakan mo natin. Yes, Open our Bible in the book of Luke 9, verse 23. Luke 9:23 says, "And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me." Amen. So this morning, let's talk about die to self daily. Amen. Die to self daily. Makakaupo na kayo. Amen. So number one, die to self daily. Choose God's will over your own desires, even when it's hard. Amen. Luke chapter 22, verse 42 says, Jesus prayed, "Not my will, but thine be done." And then dying to self means recognizing that what we want is not always what God wants. Amen. Sometimes obedience requires giving up comfort, revenge, relationships, opportunities, or plans because we trust that God's way is better. Amen. So, ito number one, God's will over our own desires. Number two, forgive quickly even when they don't apologize. Amen. Colossians chapter 3, verse 13. Forbearing one another and forgiving one another. If any man have quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. So, alam po natin na mahirap to na patawad, diba? Like, sila yung nagawa ng atraso sa inyo, pero we need to forgive. Amen. Forgiveness means refusing to let someone's offense control your heart. Amen. It doesn't mean pretending the hurt did not happen, excusing harmful behavior, or automatically restoring trust. It means surrendering your desire for revenge to God and choosing not to hold on to bitterness. Amen. Next, number 3 in die to self daily is we need to serve others first.
without expecting recognition. Hallelujah. Mark chapter 10 verse 45. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Amen. Amen. Jesus demonstrated that greatness in God's kingdom is found in serving. Dying to self means helping others even when nobody notices or thanks you or gives you credit. Amen. We serve because we want to reflect Christ, not because we want applause. Amen. So I will serve others first without expecting recognition. Next, number 4, give generously even when it feels uncomfortable. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Amen. Amen. Generosity challenges our tendency to hold tightly to what we have. God wants our giving to come from a willing heart rather than a guilt or pressure. Amen. Amen. This applies not only to money, but also to our time, attention, abilities, encouragement, and resources. Amen. Amen. Next, number 5, sa die to self daily is, we must let go of pride. Amen. Embrace humility in all things. Philippians 2:3, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. Amen. Pride says, I need to be recognized, I need to be right, I deserve more. But humility says, God is greater than me and I don't have to make everything about myself. Amen. So dying to self means being willing to listen, admit when you are wrong, apologize, and celebrate others. Amen. Amen. Now, next, number 6, surrender control. Trust God with the outcome. Proverbs 3:5-6, a very familiar verse, says, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy path. Amen. And we often want to control how everything turns out. But faith requires trusting God even when we don't understand his plan. Hallelujah. Amen. Surrender does not mean becoming passive. It means doing what God has called you to do and leaving the results in his hands. Amen. Amen. Number 7, reject selfish ambitions. Seek to glorify God, not Yes. yourself. Amen. Hallelujah. Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. In the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amen. The Christian life is not supposed to revolve around what can I get or how can I become important. Galatians 2:20 points us towards a life centered on Christ. Our goals, careers, relationships, gifts, and accomplishments should ultimately point people toward God rather than toward ourselves. Amen. Amen. The next is number 8, obey God's word even when culture disagrees. Amen. John 14:15 says, if you love me, keep my commandments. Amen. Following Jesus means allowing his word to shape our lives even when his teachings are not popular. Dying to self means choosing obedience over convenience, popularity, or the desire to fit in. This doesn't mean being hostile toward people who disagree with us. We can stand firmly on God's word while still treating others with grace and love. Amen. And next, number 9, walk in love. Choose kindness over resentment. 1 Corinthians 13:4-7 says, charity
suffereth long, and is kind. Charity inviteth not, charity vaunteth not itself, is not puffed up. Do not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Amen. Love is not merely a feeling. Biblical love is demonstrated through patience, kindness, humility, forgiveness, and perseverance. Amen. Sometimes dying to self means choosing a gentle response when you want to react harshly, showing patience when you are frustrated, or refusing to keep score on someone's mistakes. Amen. So in conclusion, it's not something we accomplish perfectly in one day. It's a daily decision to follow Jesus. Amen. So text na binasa natin, Luke 9:23, captures the idea beautifully. Jesus calls his followers to deny themselves and take up their cross daily and follow him. Amen. So that's all mga kapatid. Let's almost stand again. Let's clap our hands. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Morning mga kapatid. Praise the Lord. Handa na po magpuri ang bawat isa sa atin sa Panginoon. Amen. Amen. So yung awiting ito mga kapatid, praise God. Malaya po kayong, hallelujah, na magpuri sa ating Panginoon. Kadalasan o minsan mga kapatid, may mga pagsubong na nararanasan natin mga kapatid. May mga tawag dito, nagkakasakit tayo mga kapatid. Tapos may mga sinasabi yung doktor na napaka-grave or severe or talagang grabe na kumbaga sa kaisipan ng doktor wala ng pag-asa o wala ng treatment, no? Amen. Yes. Or, di ba, suko na sila. Amen. Praise God. Pero sa Panginoon, walang imposible sa Panginoon. Yes. Dahil sa ating kabilang ng kapamot. Yes. Kaya, hallelujah. Praise God. Hallelujah. So, sino man ang nakakaranas ngayon sa ating mga kapatid ng pagsubok, sakit at karamdaman, mga kapatid, patuloy lang tayo magtiwala sa Panginoon. Ibigay natin ito sa Panginoon. Hallelujah. I-surrender natin sa Panginoon. Amen. May sinabi sa iyong doktor, amen, na cancer. Wala nang pag-asa, wala nang kagalingan. Pero sa Panginoon may pag-asa. Siya ang great oncologist natin mga kapatid. Siya ang great physician natin mga kapatid. Praise God. Ako man na nakaranas ng cancer po, subalit purihin ng Diyos. Ang aking great testimony mga kapatid. Pinagaling ako ng Panginoon sa aking cancer. Kaya mga kapatid, huwag po kayong manghinawa. Hallelujah. Magpatuloy po tayong hallelujah na maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Magpatuloy po tayo. Gift your faith. Amen. And confidence in God. Magtiwala. Isurrender po natin ang lahat sa Panginoon. For He knows what is best for us. He is able. Amen. Nothing is impossible with Jesus. Amen. Mga kapatid, sa patuloy po tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Awit tayo sa Panginoon. In Jesus' name, everything is possible with Jesus. Amen. Hallelujah. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Hallelujah. You are here, my Lord. I will live. I will not die. The resurrection power.
Jesus. Jesus! What is his name, church? Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Adaya sata pada baba. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Tuloy po natin sambahin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to your name. Hallelujah. Hallelujah. You hold my every moment. You calm the raging storms. Seas. You walk with me through fire and heal all my disease. Trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Yes, Lord. Thank you, I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Yes, Lord. Hold my hand. Calm my raging seas. Let me with your glory. Walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. Hallelujah. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. It's impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Lord God. Hallelujah. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me.
I believe you're my portion. Glory to your name. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. I believe. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Jesus is all we need, church. Hallelujah, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Lord, ang kailangan natin sa bawat minuto ng ating buhay. Amen. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ano man po ang nararanasan ninyo ngayon? Hallelujah. Walang imposible sa Panginoon. He is able. Amen. Yes, hallelujah. Dahil ang Diyos natin, mga kapatid, ay buhay. Amen. Hindi siya nananatiling patay, mga kapatid. Amen. Hallelujah. God is good. Amen. Alive, alive. But before we go to our hallelujah, thanks and offering, hallelujah. Hallelujah. May request, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Pastor Lopez, pray for our tithes and offering. Amen. Santa, aming dakilang Diyos, salamat sa presensya mo. Salamat sa iyong pag-ibig sa aming Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tunay ng dakila ka sa aming mga buhay, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Patuloy mong Lord. pagpalain ng iyong mga anak, Panginoon. Praise God, itula si Brother Michael muli. Aming binabanggit ang kanyang pangalan sa oras nito. Yes, Lord. Bigyan mo siya ng kalakasan, kumpitong pagalingan, Panginoon. Praise God, hallelujah. Bigyan mo siya ng karagdagang pananampalataya upang masurpas niya, Panginoon, ang kanyang pinagdadaanan sa oras nito. Ganon din ang kanyang mag-ina, proteksyonan niyo sila. Lahat ng mga kapatiran na wala dito ngayon, pagpalain mo sila, Panginoon, sa oras nito. Mangusap kayo ng personal sa puso ng iyong mga anak, Panginoon. Upang ipalaala sa kanila na ang isang linggo ay mahalaga, Panginoon, upang isigay namin ang aming oras upang kami ay makapagsamba at makasalamuhang iyong presensya sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Itinataas ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Bilang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon.
Your name is Jesus Christ, Panginoon Jesus. Pagpalain mo rin ang aming pagbibigay, Panginoon, bilang pagtalima namin sa iyong masalita. Magamit ito sa ikalalago pa, Panginoon, ng iyong gawain sa lugar nito. Pagpalain mo ang mga kamay na makapagkakaloob. Praise God, ganun din yung higit, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon. Inialay namin sa iyo ang lahat, Panginoon, praise God, bilang pagsamba namin sa iyong pangalan. Cover us all with your precious blood. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Alive forever. Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive forever. Jesus is alive forever. Sing hallelujah. Sing hallelujah. My Jesus is alive forever. Sing hallelujah. Sing hallelujah. My Jesus is magpuri sa Panginoon, nagbuksan po Amen. natin ang ating puso at ating Hallelujah. kaisipan dahil ang Panginoon ay mangungusap sa atin. Amen. Praise Pastor Nathaniel. Hallelujah. God bless you. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Binibigay namin ang oras niya sa Panginoon. Sa iyong pangalan. Hallelujah. Bago tayo magsimula, mga kapatid, ating awitin muna ang kantang nagsasabing, Lord, prepare me. Amen. Hallelujah. Ewan kung alam niyo ang kantang yan, mga kapatid. If you know, please sing it. Hallelujah. Lord, prepare me to be sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Once more. Lord, prepare me a sanctuary, Yes, Lord. Hallelujah. pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. One more time, Paris. Hallelujah. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. 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 That's for you, mga kapatid. Please greet your brother and sister saying, God bless you, brother. God bless you, sister. Welcome in the house of the Lord. Welcome in the house of the Lord. Mga kapatid, God bless you, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dumako tayo sa Word of God. Isaiah 48 verse 10. Ano sinasabi dyan? Let's read together. Isaiah 48 verse 10. Behold, I have refined thee, But not with Yes, silver. I have chosen thee in the furnace of affliction. And jump to Zechariah 13 verse 9. To Zechariah 13 verse 9. And I will bring the third part through the fire, and will refine them as silver is refined, and will try them as gold is tried.
They shall call on my name, and I will hear them. I will say, it is my people, hallelujah, praise God. And they shall say, the Lord is my God. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Without further ado mga kapatid, I would like you to give this subject titled, The Process of Gold Purification. Amen. Amen? Amen. The Process of Gold Purification. I-flash mo, Brother Nick, ang ating title. The Process of Gold Purification. Amen. Pastor Nick, can you please pray? Once again, Lord, thank you for the reading of your word. Hallelujah. This is our life. This is our spiritual food, oh God. This is the life of our life, oh God, in this material world. Oh. Thank you for this great opportunity we have once again to fill your hands, to hear your word, your message for us today. Use your servant, Pastor Nathaniel, as your spokesperson. Oh God, this morning, anoint him and speak to us through him. Let your word be alive, oh God, and powerful Yes, in our hearts. Lord. Oh Yes, God, Lord. prepare us to receive heavenly blessing among your people. And those, hallelujah, great men in line, Lord, hallelujah, you know exactly what their need, oh God, hallelujah. Don't withhold any good things from us, oh God. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Bless your people once again. Yes, And I pray Lord. for all the backsliders around the world. Give them opportunity one more time, oh God, hallelujah, hallelujah, to come into the place of repentance, oh God, Yes, to Lord. feel your love, your touch in their lives, oh God. Hallelujah. Hallelujah, we love you, Lord. We want to glorify your name among us today. Hallelujah, hallelujah, as we give you all the glory, we give you honor, we give you praise. To God be all the glory. In the mighty name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen. Amen. In the wonderful name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, kung nakikita ninyo, ito po ang ating text ngayon. Ang ating topic, the process of gold purification. Hallelujah. Sa Isaiah 48 verse 10, sinasabi diyan, Behold, I have refined thee, but not with silver. I have chosen thee in the furnace of affliction. Amen. So, pag-usapan muna natin, paano ba pinoproseso yung ginto? Amen. Sino po nakakita nun, mga kapatid, na pinoprocess yung gold? Amen. Amen. YouTube. Amen. Praise God. For convenience, bro. Yes, YouTube. Tingnan yung process ko dati, bro. So, nakikita namin ako ng mga kapatid. Actually, ano pa ako nung parang grade 3 ata ako nung grade 4. Si mama nung nagbibenta siya sa palengke pa nun. Amen, praise God. Naglalakad kami sa kasi may meeting ata nun ng mga parents. Naglalakad kami sa gawaan ng mga ginto. Bro, gawaan ng mga ginto. So, naglalakad kami ni mama. Si mama dire-diretso. Ako may napansin akong parang bilog na singsing na korteng ahas talaga siya. Pero ginto talaga siya. Pagkakuha kong ganun, pinulot ko. Sabi ko, uy, ano to? Tapos bigla kinuha ni mama, ay, ano to, patingin. So hindi ko lang alam kung nasa na yung napulot kong gold din, mga kapatid. Amen, praise God. Pero, mga kapatid, doon ko nakita yung mga nagpa-process ng dun sa may mga alahasan, kung paano na pinoproseso yung ginto. Pero, bibigyan natin to ng, amen, praise the Lord, ng specification. Gawin natin ito hindi lang sa sing-sing mga jewelries, kundi sa gold bar. Amen? Kasi ang pinakamahirap hubugin, mga kapatid, gold bar. Isa sa pinakamahirap hubugin. Amen? Amen. Blessed praise the Lord. So, paano ba pinoproseso, mga kapatid, ng ginto? So, number 1, ito muna ang pinaka-first process. Amen? Chemical and refining. Yun yung tinatawag. Chemical and refining process. To get 99.9% purity, amen, praise the Lord, para naihata si Antian. To get 99.9% purity, the impure gold is placed in a beaker. Amen? A mixture of 3 parts hydrochloric acid and 1 part nitric acid called aqua regia is poured over it. The chemical reaction generates intense heat and toxic fumes. Amen? So,
mga kapatid, ang unang process niya mga kapatid, pinapalambot sa apoy. Yung ginto, di ba? Actually, hindi pa siya matatawag talagang ginto eh. Hindi pa siya talaga matatawag na ginto kasi marami pa siyang impurities. Amen, praise God. So, bago siya maging ginto na puro, mga kapatid, amen, praise God, marami siyang proseso. Ito kayo number 1, chemical and refining. Amen. So, pinadadaan yan sa apoy, pinalalambot, completely dissolving the gold into clear emerald green liquid. So, Pastor, green liquid, green pa lang itsura niya, hindi pa siya talaga gold yung itsura niya. Amen? Kasi marami pa siyang impurities, hindi pa lalabas yung kanyang pure gold. Kaya kulay green pa siya. So para mangyari yun, ang unang step, tinutunaw ng apoy yung ginto. Amen? Emerald green liquid while leaving impurities like silver behind as a solid crust at the bottom. So ang nangyari, habang tinutunaw yung ginto mga kapatid, siyempre lumalambot yun, lahat ng mga mabibigat niyang excess pumupunta sa ilalim. Amen? So doon nadi-distinguish ng refiner pastor, yung lahat ng impurities andun sa ilalim. Amen? Yun yung tinatanggal nila yun. Amen? Mamaya dadaanan natin yan. Yun po yung number 1 process. First step. Amen? Chemical and refining process. Pinapalambot muna yung ginto sa pamamagitan ng apoy. Number 2 process, punta naman tayo sa pangalawang process niya, filtering and denoxing. Amen? Ito yung sinasabi ko sa inyo na separation. Pag nakita na ng mag-aalahas, amen, yung nagtutunaw ng ginto, yung ginto na sa ilalim yung impurities, yung mga silver, corrosion, bakal, inihihiwalay na niya mga kapatid. Amen? Yun yung filtering and denoxing sa process ng gold bar purification. Once the reaction complete stops, the liquid is poured through a high-grade chemical filter paper. The white silver chloride and any undissolved dirt are caught in the filter, leaving a perfectly clear, bright green or gold liquid in the receiving flask. Amen? So, unti-unti, nagkakaroon ng liwanag yung ginto. Amen, praise God. Parang unti-unti na siya nagiging gold. Pure. Amen? Naging pure. Nagiging pure, unti-unti na mga kapatid. So, separation. Amen? Separation of any kinds of corrosion, chemical, or unwanted substances. Yun yung filtering and denoxing. Amen? Third stage, ingot or gold forging. Amen? So, tutunawin ulit yung mga kapatid, amen, praise God, ihuhubog doon sa gold bar na parang lalagyan niya para maghulma siya mga kapatid. Pero, hindi pa naman yun perfect. Amen? Hindi pa 100% perfect yung yung shape. So, anong ginagawa nung minamanual nila mga kapatid? Kumukuha sila ng, tawag ito, yung pang-ipit, pastor. Tapos kumukuha sila ng hammer. Binibit nila. Habang makuha nila yung perfect shape ng gold bar. Amen? Worship, praise the Lord. Yun po yung ingot or gold forging. Third step yun. Fourth step, rinsing and refining ulit. Iba na to. Yung unang refining is dinaan sa apoy. Yung pangalawang, pangalawa, rinsing and refining, huhugasan na to mga kapatid. Amen? Para matanggal yung yung polish ba, pastor? Mapapolish siya mga kapatid. The barren chemical liquid on top is carefully siphoned or poured off, leaving only the brown gold mud at the bottom. This mud is washed repeatedly first with boiling distilled water. So, inuhugasan sa mainit na tubig, mga kapatid, para kumiwalay yung mga dirt pala niya na excess na natira. Amen? Rinsing and refining, yun po yung fourth stage. At ang pinakahuli, mga kapatid, kasi nahugasan mo na, malinis na yon. Yun na yung pinaka-purification ng ginto. At ang pinakahuli, ang pinaka-importante sa lahat, yung step 5. Amen? Ano ba yon? Quenching or polishing the gold.
Pag sabing quenching and polishing, the hot bar is dumped out of the mold and dropped into a container of water or a mild acid bath called a pickle to cool it rapidly and dissolve away the stuck on glass borax slab. Finally, it is a scrub dried weight and manually stamped with its weight purity. Sinisil na nagpupurify yung ginto. Anong purpose niya? Ba't niya sinisilyuhan yun mga kapatid? Sige, magbigay ng example. Parang walang Finished product. Finished product, 100%. 100%, yes. Pero ang pinaka-essence nito mga kapatid, tama lahat yung sinabi nyo. Pero ang pinaka-essence nito, Pastor, para mailagay yung pangalan nung nag-purify doon sa gold bar. Para yung mga bibili ng ginto, even praise God, uy, ang galing naman nung nag-refine. Ang ganda nito. Amen? Kasi praise the Lord! Nakukuha na ba yung concept mga kapatid? Pastor. Spoiler, Pastor. Pasensya na, Pastor, spoiler na ako. Amen, praise God. So, yun yung mga kapatid. Siniselyuhan nila yung gold bar pag kumpleto na talaga, fully furnished, fully refined. Tinatatakan nung nag-refine ng may-ari, yung gold bar, sa akin ito. Seal. Sinisil. Amen, praise Pag-aari, God. ano. Amen, pagmamay-ari. Mm. Amen? Kasi praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. Ngayon mga kapatid, let's apply this process in our spiritual life. I-apply natin mga kapatid. Amen? Kasi as we are reading the text and scriptures a while ago mga kapatid, binasa natin sa Isaiah chapter 48 verse 10, sabi niya rito, inihahalin tulad tayo ng Diyos kagaya sa ginto. Amen? Na pinadadaan sa apoy. Amen, praise God. Lahat ng proseso ng ginto, kung paano ito i-purify, doon tayo dadaan. Amen? Kung paano pinaprocess ang ginto. Amen? Diba, praise the Lord? So number 1, pag-usapan natin. Yung first process ulit, balik tayo sa number 1, chemical and refining, or sa spiritual aspect, pag in-apply natin to mga kapatid, soften and melting process. Amen? Dinadaan tayo ng Panginoon sa apoy ng problema, sa apoy ng pagsubok, sa apoy ng kapighatian. Anong purpose ni Lord? Para palabutin yung puso nating matigas. Amen? Kasi mga kapatid, sa totoo lang kahit mananampalataya na tayo, maski ako mga kapatid, honestly, may katigasan pa rin ang puso ko. Amen? So ang proseso ni Lord para palambutin yung mga kapatid, God will put us in the furnace of affliction. Yun nga yung Isaiah 48 verse 10. Ang sabi doon, behold, I have refined thee, but not with silver, I have chosen thee in the furnace of affliction. Amen? Yun yung first process, mga kapatid, ng gold's purification. Amen? So, in-apply na natin ito sa ating spiritual aspect, yung chemical and fire refining, or the soften and melting process. Pinalalambot tayo ni Lord sa pamamagitan ng problema. Amen? Kaya minsan di natin maintindihan, Lord, bakit ba ganito? Puro na akong problema. Praise God. Kahit naman wala tayo sa Panginoon, may problema pa rin. Amen. Kasi ang mundong ito nasa ilalim na ng sumpa. Amen? Ang lagi nating tatandaan na kahit marami tayong problema, andyan si Lord. Amen. Amen? Diba sa praise the Lord? Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. In this process, the first step of purifying the gold, it needs to go through the fire. Why fire is the most powerful source to soften and melting the gold? People is so hard that even God tries to speak to them to give their lives towards to Jesus, they would not listen to the voice of God. Amen? Kaya nga sa 1 Peter chapter 1 verse 7, ano sinasabi diyan? 1 Peter chapter 1 verse 7, that the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Amen? Yan po yung unang proseso mga kapatid. Amen, praise God, ng gold's purification. Kasi na-apply natin to. So, si Brother Nick kasi wala kanina. Panawarin mo na lang yung umpisa, bro. Amen, praise the Lord. So, yun po yung first process. Amen? Kaya sinasabi dito, so that our hardened heart will be softened
and melted. Example mga kapatid, hallelujah, nung ako'y wala pa sa Panginoon, amen, praise God, matigas ako bro, marami na nag-evangelize sa akin. Pero praise God, halika na sa church. Halika na sa church. Atid lang, pastor. Tamang worship lang. Pero mag-worship lang, sabi sa akin. Tinuturuan kami dun eh. Yung first invitation ko, actually yung best friend ko nga nag-invite sa akin, pastor, sa mga ganitong gawain. Kaya lang yung best friend ko ngayon na yun, backslider, muntik niyang i-commit yung kanyang buhay. Muntik siya mag-suicide. So, tinatry ko siyang shiran para sarado rin yung puso niya. Siguro dahil sa problema, bro, pinatigas ang problema yung puso niya. So, yun nga mga kapatid, in-invite ako doon. So, pagkatapos noon, yung mga narinig ko doon sa church, labas ulit, balik ulit sa mundo. And praise God. Kasi hindi pa naman ako fully converted. And praise God. Hanggang sa nagkaroon ako ng sandamakmak na problema na hindi mo na kayang i-handle. Amen? Doon talaga tinunaw ni Lord yung puso ko, pastor. Amen? Doon ko talaga sineryoso ang Panginoon. Amen. Kapag wala ka talagang mainit na problema, may problema kaya mong i-handle. Pero may mga problema na hindi mo na kayang i-handle, ewan ko na lang kung di ka lumambot kay Lord. Amen? Kasi praise the Lord. Praise the Lord. Kaya sa Hebrews chapter 3, verse 7 to 8, ito yung issue ng mga Israelita, mga kapatid. Hebrews chapter 3, 7 to 8. Wherefore, as the Holy Ghost saith, today, if ye will hear His voice, harden not your hearts, as the provocation in the day of temptation in the wilderness. Sinubok lang sila dito ng Panginoon, mga kapatid, pero lumabas, mga kapatid, yung impurities nila. Bakit sila pinadaan? Para sana ihayag sa kanila yung mga kanilang mga excess na mga laman ng puso nila para pagsisihan sana. Kaya lang ang ginawa nila, complain. Amen? Well, say, praise the Lord. Praise the Lord. Yun po yung first step process ng God's purification. Second step, pumunta ulit tayo, filtering and denoxing. Ito yung sineseparate na kanina. Pag natunaw na yung ginto, lahat ng mga mabibigat na corrosion, mga silver, andun lang sa ilalim ng gold, bro, tapos hinihiwalay nila yun. Amen, praise the Lord. So, filtering and denoxing, let's apply this into our spiritual life. Ito po yung tinatawag na separation from any corrosion process like silver, metal, and from any kind of unwanted substances. May mga pagkakataon na parang isolated tayo. Di ba? Hinihiwalay tayo ni Lord. Di ba? Sa mga makamundo nating kaibigan. Sa mga makamundo nating pamilya. Amen? Pero bakit ganun, Lord? Lahat na lang ng mga kaibigan ko nilayuan ako nung naglingkod ako sa iyo. Amen? Kasama yan sa purification ni Lord. Amen? Nire-refine tayo ni Lord Jesus. Amen? Kagaya sa ginto. In this process, it will separate all the corrosion and unwanted substances like silver, metal, and any kinds of unwanted materials so that it will become a pure gold. When God wanted to purify His people like us of gold, He will separate us from the people of this world. Amen? Kasi praise the Lord. Praise the Lord. Unbelieving friends, unbelieving family, unbelieving loved ones. Amen, praise God. Sa 2 Corinthians chapter 6, 14 to 18, anong sinasabi dyan, mga kapatid? 2 Corinthians chapter 6, 14 to 18. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he had belief with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore came out from among them, and be ye separate. Amen? Amen. Saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Amen. Amen? Separation, mga kapatid. Kaya minsan, bakit ganun, Lord? Ano ba? May pagkakamali ba ako? Mga kapatid, minsan walang mali sa'yo. Amen? Minsan, pinagdadaan ka lang ni Lord sa separation state. Amen? Kasi praise the Lord. Why?
Not because He wants us to be alone, not because He wants us to be isolated, but the reason of God for separating us from them is because to know that there is no one in this world that will love you more than God. Amen. Amen? Yan ang gusto ipaunawa sa'yo ni Lord. Yung mga kaibigan mo, pwede ka nilang iwan. Mga mahal mo sa buhay, kaya ka nilang iwan. Amen? Pero minsan, pag may mga problema tayo, na matindi talaga, doon mo malalaman kung sino talagang tatayo sa tabi mo sa oras ng kagipitan. Amen? Amen. At ito, pinatunayan ito ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. Amen? Hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Iwan ka man kaibigan ng iyong pamilya. Iwan ka man kaibigan ng iyong mga kapatid. Iwan ka man ng iyong mga kaibigan, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hindi ka iwan ni Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. I will not leave thee nor forsake thee. Amen? Yun po yung pangalawang proseso. Third process, yung ingot or gold forging. Amen? Sinabi natin kanina, so, tinutunaw ulit yung ginto, nilalagay doon sa parang lalagyan para ihulma yung gold bar. Pag may nakita silang mga parang bukol-bukol pa dun sa gold bar, kumukuha sila ng hammer, hinahammer nila, pa. Amen? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Parang ano, no, mga kapatid, parang, Lord, napakasakit na walang ginawa mo sa akin. Pinadaan mo na ako sa apoy. Pinukpok mo pa ako ng... Sakit-sakit. Hallelujah, praise God. Pero, doon ka mapipurify. Amen. Amen? So, ibig sabihin ng gold forging, hinuhulma tayo ni Lord. Amen? Sabi ni Lord, ito si Brother Mark. Konting konting pukpok pa to ng konti. Konting likot pa to ng konti. Ito si Brother Nick, konting likot pa to. Ayaw ko to. Ayaw ko yung gatong style niya. Praise the Lord. So, pino-forge tayo ni Lord. Amen. Amen? Molding process, amen, praise God, is one of the hardest process of refining the gold bar. It needs beating and beating with the hammer to make the perfect shape of the gold bar. Amen? The Lord wants us to mold, amen, praise God, and reshape us according to His will. Amen? Kaya nga, di ba, God's way is better than our ways. And God's thought is higher than our thought. Amen? Minsan, di mo maintindihan yung mga strange things na nangyayari sa buhay mo. Bakit ganun, Lord? Faithful ako pero punong-puno ako ng problema. Yun yung tinatawag ni strange problems, mga kapatid. Pero sabi ni Pablo, mga kapatid, maging magalak ka, masaya ka. Amen? Amen. Minsan, mga kapatid, doon mo mapapatunayan na nasa will ka ni Lord pag puno ka ng problema. Amen? Kasi pag maayos lahat, hindi mo alam, naliligaw ka na pala. Thank God, we have all problems and trials. Yung devotion kaya ni Brother John. Amen, praise God. Dahil doon, amen, praise the Lord. Hallelujah. Nawala yung aking ano. Hallelujah, praise God. Nang dahil doon, mga kapatid, tayo po ay minumuld ni Lord. Amen? Kaya nga, mga kapatid, Jeremiah 18:6-7, ano sinasabi diyan? Jeremiah 18:6-7. O house of Israel, cannot I do with you as this potter? Saith the Lord, behold, as the clay is the potter's hand, so are ye in mine hand, O house of Israel. Di ba? Nasa kami ka ng Panginoon. Pag nasa kami ka ng Panginoon, hindi lang protection, kundi molding process. Amen? Hallelujah. At what instant I shall speak concerning a nation and concerning a kingdom to pluck up and to pull down and to destroy it. It means, my brothers and sisters, if God will not see us molded according to His plan and shape us according to the shape that He wants us to be, He beat us with sickness. Diba? He beat us with strange problems. He beat us, in praise God, with correction. Amen? Through the Word of God. Kasi mga kapatid, Jeremiah 23 verse 29, ano sinasabi dyan? Jeremiah 23 verse 29, is not my word like as a fire, saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces. Diba? Kaya, pag hindi gusto ni Lord yung attitude natin,
Paano? The Lord reshape us again pa. Ayaw ko yung pagiging chismoso mo na. Ayaw ko yung paninira mo ng kapwa na. Until we are forged exactly in the will of God. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. That's why, mga kapatid, we cannot question God like He don't know what He is doing. Lord, ano ka ba? Ano ka ba, Lord? Alam mo ba yung ginagawa mo sa akin ngayon? Hallelujah, praise God. Pero sabi sa Romans chapter 9, 18 to 22, Romans chapter 9, 18 to 22, therefore hath He mercy on whom He will have mercy, and whom He hardeneth. Thou wilt say then unto me, why doth He yet find fault? For who hath resisted His will? Nay, but, O man, sabi dito ni Apostle Paul, who art thou that repliest against God? Diba? Ganun tayo minsan, kinu-question natin si Lord. Dadaan na sa buhay natin, yung questioning. Diba? Hath not the potter power over the clay? Parang minsan, parang gusto natin palabasin, Lord, mas matalino ako sa iyo. Hindi mo alam ginagawa mo. Napapahamak na ako sa ginagawa mo. Hindi yung totoo, mga kapatid. Amen? God's way is better than our way. Amen? Kaya nirebuke dito ni Apostle Paul, mga kapatid, yung Romans, mga kapatid. Mga kapatiran sa Romans, sabi niya dito, who art thou that repliest against God? Sino ka na clay, out of clay? Kukwestiyonin mo ang lumikha sa'yo, ang humubog sa'yo. Amen? God knows what He was doing. It is for our own good. Amen? Hindi natin nakikita yung resulta. Pero alam ni Lord ang kanyang ginagawa. Amen. Sabi mo sa'yo katabi, pakitapik mo, alam ni Lord ang kanyang ginagawa. Alam ni Lord. Wag mo siyang turuan. Hallelujah! Hallelujah! Praise God. So, Romans chapter 8 verse 28, mga kapatid, ano sinasabi diyan? Romans chapter 8 verse 28. And we know that all things work together for good. Amen. All things. May problema ka man, wala kang problema. Dumadaan ka man sa kapigatian, marami ka mang pera, wala kang pera, may sakit ka, wala kang sakit. Amen, praise God. All of this, amen, sabi ito, is work together for your own good. Amen. Amen? Amen. Hindi lang sa panahon na, ay, maayos lahat sa akin. It is work for me. It's good for me. Sabi ni Lord, kahit na nasa sitwasyon ka ng alanganin, amen, praise God, it is for your own good. Amen? Amen. To them that love God, to them who are called according to His purpose. Amen? May purpose si Lord kung bakit natin nararanasan lahat ng bagay. Amen? Minsan, yung okay tayo lahat, amen, praise the Lord. Bigyan ko lang ng konting emphasis, mga kapatid. Huwag kayo magalit sa akin. I love you all. The Lord knows that I love you all. Amen, praise God. So, minsan, mga kapatid, pag wala talaga tayong problema, hindi natin masyadong binibigyan ng pansin si Lord. Di ba? Tapos pag may problema na, uy, ang init sa pananampalataya. Amen? Grabe mag-pray. Grabe mag-preach. Grabe mag-fasting. Pero pag wala namang problema, malamig na naman. Mas malamig pa sa winter. Hallelujah, praise God. So, yun mga kapatid. Kaya tayo dumadaan sa problema. Amen, praise God. Kasi, gusto tayong turuan ni Lord. Amen. Na magtiwala sa Kanya. Amen? Kaya nga dito, mga kapatid, amen, praise the Lord, sinasabi sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God. Amen? Kapag hindi mo mahal ang Diyos, ang gusto mo lang mangyari, puro kabutihan. Yun yung nangyari kay Job. Di ba? Sabi na doon sa asawa niya kasi nagre-reklamo na, amen, praise God, na sumpain mong Diyos at mamatay ka na. Amen, praise God. Pero si Job, mga kapatid, ang sabi niya, marunong ka lang ba tumanggap ng mga pagpapala sa Diyos at kabutihan? Hindi ka ba tatanggap ng kasamaan? Amen? Amen. Hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Number 4,
process, rinsing and refining. Amen? Rinsing and refining. So, kanina, napag-usapan natin yung bago matapos ang purification ng gold, hinuhugasan nila sa kumukulong tubig yung gold para mawala lahat. Mga kapatid, yung mga natira pang mga dumi. Amen, praise God. Or sa pag in-apply natin ito sa ating spiritual life, the process of washing the gold to become more clean. Amen? This process is one of the most important process of purifying the gold bars, the washing process. Amen? Since that we are baptized in the name of Lord Jesus Christ, His most precious blood continuously washing us from our filthiness of our sins. Amen? Continuous yan mga kapatid. Dati sa lumang tipan, kinakailangan mong pag nagkasala ka ngayon, mag-aalay ka ng perfect na hayop. Amen? Praise the Lord. Kaya malapit na maubos ang hayop sa Israel. Pag binasa niyo yung 1 Samuel chapter 6, mga kapatid, nakakalungkot yun sa side ng mga hayop. Kasi sabi doon, nung kinuha ng mga Philistine yung Ark of the Covenant, sinalot sila ng Panginoon. Sabi, ibalik mo sa Israel yung Ark of the Covenant kasi sinasalot tayo. Amen, praise God. So, nagpadala sila ng milch kine. Pag sabing milch kine, hindi ito na dumaan sa yoke, hindi ito nagtrabaho. Yung ano ba, pastor? Bro, yung perfectly ng bata na walang kapintasan talaga. Ipadala mo yan sa Israel. Pag yan pumunta sa Beth Shemesh, yung sa Israel, ibig sabihin, nangyari sa atin to dahil kinuha natin yung Ark of the Covenant. Pero pag tumigil yung salot, sabi niya, amen, praise the Lord, ibig sabihin, it is by chance. So pumunta nga yung milch kine, dala-dala yung Ark of the Covenant, mga kapatid, doon sa Israel. Ibig sabihin, sinalot na talaga sila ng Diyos. At ang pinakamagandang ginawa, kahit unbeliever yung mga yun, mga kapatid, they sacrifice their very best into the Ark of the Covenant. Hindi sila nag-alay doon sa Ark of the Covenant ng mga wood, silver, ang inalay nila gold. Amen? Amen. Give, alam ng mga Philistine pastor, give him the best. Amen? Amen. It was praise the Lord. So, since that we are baptized in the name of Lord Jesus Christ, we are cleansed through His most precious blood, continuously. Amen? 1 John chapter 1, 7 to 9. 1 John chapter 1, 7 to 9. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sin and cleanse us from all our unrighteousness. Yung cleanse dito, mga kapatid, continuous cleansing. Amen? Every time na mag-commit tayo ng pagkakasala, mga kapatid, yun yung kagandahan sa New Testament. Na tayo nagkamali dahil gawa ng kahinaan, i-confess natin sa Panginoon, lilinisin niya ulit tayo ng kanyang precious blood. Magiging purify ulit tayo sa harapan ni Lord. Amen? Diba say, praise the Lord? Praise the Lord. Because of the blood of Jesus that shed in the cross of Calvary, it will continue to cleanse us, and there is no sin that His blood cannot be washed. Amen? Amen. Marami kasi nagsabi na, nagkasala ako, backslide na ako, balik ako sa mundo. Nagawa ko na rin. Hindi. Mga kapatid. Ano ka pa rin? Magpatuloy ka pa rin. Amen? May kahinaan tayo. Amen? May mga pagkukulang tayo gawa ng kahinaan. Pero, amen, praise the Lord, nakikita yun ni Lord. Amen? Diba si praise the Lord? So, in conclusion, mga kapatid, punta tayo sa conclusion. Okay, maganda mga kapatid, malapit ko matapos. Mga 2 to 3 hours. Conclusion, mga kapatid. All this four process has an important role. And this is the very reason behind those process. The last stage process. Yung sa number 5 process. Quenching and polishing the gold called the sealing process. Amen? Amen. Kanina, napag-usapan nga natin yung quenching and polishing the gold. Amen, praise God, yun nga. Pagkatapos ng ma-refine, pure na yung gold. Tinatatakan na ng may-ari.
Amen? Sineselyuhan na ng may-ari kung sino yung gumawa doon sa ginto. Amen? So, sino ang nag-glorify doon? Yung may-ari. Yung nag-purify. Yung gumawa ng proseso. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. So the process of sealing, this process is one of the most important process. Why? Because after the process of washing to purify the gold, the last stage is sealing the gold bar. Why is it's important to gold bar? Because in sealing process reveals the quality of gold bar. Amen? The weight of the gold bar, the texture of the gold bar, and the information if it is passed or failed. Amen? And the name of one who forged the gold bar. Amen? So that if the people saw the finished product of a gold bar, they will know the details of it. Amen? Most importantly, if the customer loves the product saying this gold bar is well processed, who made it? Amen? The name of the one who made it is in the seal. Sinalwa na, ipakita mo ulit bro yung ano. Amen, praise the Lord. Yung ating picture. It glorifies the name of the one who purified it. Amen? Owner, Jesus. Isipin natin mga kapatid, ito tayo, pinadaan tayo ng Panginoon, na purify na tayo. So tinatakan na tayo ni Lord Jesus ng Holy Ghost. We are sealed with the Holy Ghost. Amen. Amen? Para lahat ng mga tao sa mundo na nakakita, uy, nung mga nakaraan lang, grabe itong pinagdaanan ng problema nito. Anong nangyari? Amen. Amen? So nag-glorify ang pangalan ni Lord Jesus. Yes. Malapit sila kay Lord. Hallelujah. Ano ba ang meron sa iyo? Hallelujah. Na hindi namin makita sa mundong ito. At sasabihin natin sa mundo, mga kapatid, meron kami Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God na nagpapatawad. Hallelujah. Na tumutulong sa aming mga problema. Na nagpapagaling ng aming mga sakit. Hallelujah. Na nagpo-provide sa amin sa araw-araw. Hallelujah. Yes. Praise God. Hallelujah. It glorifies the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. God put us in this process, the process of sealing, so that the world and the devil will know that we are God's property. Amen? Amen. Ephesians chapter 1, 13 to 14. Ephesians chapter 1, 13 to 14. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked. Tinatakan kayo in Him with a seal, the promise of Holy Spirit. Oh, yes. Amen? Who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Amen? This process indicates that we are His personal property so that no one will try to own us. Not the world and not the devil, but the Lord Jesus alone. Amen? That's why Paul said in his epistle in Romans 8 verse 9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. Kaya importante ang selyo ng Holy Ghost. Amen. Amen? At kapag mayroon kang Holy Ghost, magiging ilaw ka ng sanlibutan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Matthew chapter 5, 14 verse 16. Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. At kapag naipakita mo na ang ilaw mo sa sanlibutan, sasabihin ng mga tao sa mundong ito, kaninong mga lingkod ito? Amen? Mga lingkod tayo ni Lord Jesus. Amen? Hallelujah. Therefore, nag-glorify ang pangalan ni Lord Jesus. Hallelujah. Praise God. Oo, mga kapatid, marami tayong problema. Amen. Praise God. Pero sa proseso ng God's purification, mga kapatid, amen. Praise God. Hallelujah. Tinuturuan tayo ni Lord na magtiwala sa Kanya. Amen? May sakit ka man ngayon. May financial problem ka man. Amen? Naguguluhan ka man sa mga decision making mo. Amen? Praise God. Hindi clear. Amen?
Pero sinasabi ng Biblia, trust in the Lord with all your heart. Amen. Hallelujah. And lean not to your own understanding. Hallelujah. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct my paths. Hallelujah. Proverbs 3:5-6. Ang pinaka-essence, pag binasa nyo ang Biblia, ang pinaka-puso talaga ng Biblia, makikita nyo sa Psalms 118. Yan ang pinaka-gitna ng Biblia. Anong nakalagay dyan? Trust. I will trust in the Lord that put confidence to a man. Trust talaga ang hinahanap ni Lord sa atin. Amen? May pananampalataya tayo. Paano pag hindi nag-effect yung ating pananampalataya? Amen? Buti na lang, na-invento ni Lord Jesus ang word na trust. Amen? Because trust is the highest expression of your love towards God. Amen? Tumayo tayo sa bakit ito mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ni Lord Jesus, hallelujah, 1 Peter chapter 3 verse 9. Hallelujah. God is not slack concerning His promises, as some men do slackness. Being patient towards us, not willing that everyone should perish, but all should come to repentance. Amen? Lumuhod tayo mga kapatid. Lumuhod kayo. Hindi ko alam anong pinagdadaanan ninyo. Amen, praise the Lord. Magaya na sinabi ni Brother Jun kanina, lahat tayo dumadaan sa pagsubok. May mga burden tayo na parang ang hirap-hirap nating isuko kay Lord. Pero ini-inspire kayo ni Lord Jesus ngayon. Hallelujah! Na come unto me, all ye that are labor and are heavy laden, and I will give you rest. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, masakit na. Hallelujah. Tulungan mo ako, Panginoon. Walang masamang umiyak kay Lord. Yan nga ang gusto niya eh. Yung iyak mo sa kanya lahat. Cast all your cares upon Him, for He cared for you. Hallelujah, Jesus. Jesus, when I call your name, I find peace that I just can't explain. Trouble comes until I'm high.
Hallelujah. Ang pangalan ni Lord Jesus is a strong tower. Mighty. Hallelujah. Is a buckler. Hallelujah. In the days of trouble. Hallelujah. Jesus. Yes, you are working for my good, for my good. Hallelujah. Jesus. I will trust in every Praise be unto your holy name, O God. Praise be unto your holy name, O God. Hallelujah. Ikatarabashakatara. Praise God. Hallelujah. Powerful people in this year. Yes, Lord. Yes, Maging Lord. malakas, maging mula sa Panginoon. Dapat sa away, dapat sa praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Patuloy natin itaas ang pangalan at sa paling pangalan ng Panginoon. Praise God. Sa ating sariling kakayahan, wala tayong magagawa. Magtiwala tayo sa Panginoon. Magpasakop tayo sa kanyang pamamaraan. Hallelujah. Pagkakos ng Panginoon na tayo maging malakas at pangapangyarihan. Sandala sa kanyang pamamaraan. Upang tayo'y gamitin niya sa kanyang kayang dito sa lupa. Mag-akay ng mga kaluluwa, mga kapatid. Ipakita sa kadiliman, mga kapatid, na mas malakas ang kaliwanag. Hallelujah, hallelujah. Ipakita kay Satanas na mas makapangyarihan ng Diyos. Tayo'y instrument lamang ng Panginoon. At ang posisyon nito, mga kapatid, praise God, katulad sa pag-process ng isang ginto, bago maging totoong purify ang isang ginto, mga kapatid, maraming posisyon ang pinagdadaan. At kapag na-process ng ginto, nagiging pure, mga kapatid, nagiging balwa po. Hallelujah, hallelujah. Ganun din sa atin, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Kinakailangan magpapurify tayo sa presensya ng Panginoon. Kung minsan masakit ang pamamaraan, mga kapatid, pero yun ang tama, mga kapatid, upang tayo'y maging malakas. Upang tayo'y maging mature, mga kapatid. Upang tayo'y maging matuto maghandle ng mga komplikadong bagay. Hallelujah, sapagkat tayo ang pinagkakatiwalaan ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. Jesus. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, Panginoon. Awitan na natin muli ang Panginoon, o kayo buti-buti mo dahil ang Panginoon. Minsan pa natin ialay ang ating mga sarili sa kanyang harapan, mga kapatid. Samahin natin siya sa oras na ito. Hallelujah, i-acknowledge natin ang kabutihan ng Diyos sa ating kalagayan. Siya lang ang nag-isang mabuti, walang kailangan. Sa kabila ng ating mga pagkakamali, mga kasalanan, siya ay nananatiling mabuti sa atin, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let us worship Him. Hallelujah, let us sing this song. Hallelujah, we worship. Hallelujah, hallelujah. Exalt the name of Jesus Christ. He is worthy. He is worthy to be exalted. Hallelujah, His name above everything.
ang magiging air na ang Diyos ay mabuti kung hindi tayo mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, salamat Panginoon sa kusay mo sa alam. Minsan kami pinaghinaan ng loob, Panginoon, dahil sa prosesong salamat sa iyong palaala, Panginoon. Pagkatapos ng prosesong ito kami magiging isang purple sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Ready to sail on. To him. Sail on. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pagpalain yung mga kapatid. Hallelujah. Bilang sa dapat. Sa bawat lako. Ang mga anak may sumasok sa nagpupuri sa iyo. Pour out your spirit upon your people. Pour out your blessings among us. Kailangan mo ito. Tunay na ika'y walang kagulan. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa amin ay nagmamahal. Let us clap our hands for the Lord. As we close this service, let us amen request brother need to pray. Amen to pray for the closing service. Hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, once again, Lord God, we thank you for this day, Lord Yes, God. Hallelujah. Jesus, my Lord and my Hallelujah. That we are here together to worship you, Lord. Hallelujah. In spirit and in truth, Lord Jesus. Lord, thank you for your preacher today, O God. Pastor Yes, Nathaniel, O Lord. God. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Continue to use him mightily, Lord Jesus, to speak your word to your people, O Lord. Hallelujah. Use your servant, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. All the time, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you so much for his life, O God. Hallelujah. Thank you so much for everything that you have done in his life, O God. Hallelujah. For using him, O God. Hallelujah. And Lord, thank you for so much, O Jesus, for your words today, Lord. Hallelujah. May this word, O God, hallelujah, na mapasok po sa aming puso at isipan, O God. Hallelujah. That we are not, hallelujah, just a living individual in this world that live comfortably, O God, but we're gonna need to, hallelujah, go through the process of purification, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Thank you for reminding us, O God, hallelujah, hallelujah, that we are, hallelujah, a peculiar people, O God, hallelujah, a royal priesthood, O God, hallelujah. And someday, somehow, O God, when we go to heaven, O God, you're gonna say to your servants, Lord, Yes, Lord. well done, my good and faithful servant. You have overcome. Yes, Thank you so much, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. For letting us understand, oh God, your words, Lord Jesus. Hallelujah. May these words be our spiritual food, and we can all remember these words, oh God. Hallelujah. In the days of our lives, Lord Jesus. Thank you for using your servant, oh God. And also, Lord, we thank you for, hallelujah, the leadership of our pastor, Pastor Ernie, Lord Jesus. Continue the blessing, oh God, his life, oh God, whatever his heart's desire, Lord, granted in Jesus' name. Hallelujah. Praise your name, oh God, together with his wife and children, oh God. Hallelujah. Bless them always, oh God, whatever their plans, oh God, and desires in their life, Lord. Hallelujah. Make it come true, Lord Jesus. And also, Lord God, hallelujah. Sister Jonah, Lord Jesus, bless her life as well, oh God, whatever her plans and desires, Lord Jesus. And also to the couple, oh God, Brother June, Sister Natalie, Lord Jesus, oh God. Nakita niyo po, Panginoon, ang kanilang mga puso, Lord God, hallelujah. Desires worship, Lord, hallelujah. Bless this couple, oh God, hallelujah. Kung mahiyaan, Panginoon, na mawala sa iyo, sila sa iyo, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Use Brother June, Lord God, to spread your word to your people, Lord God. Hallelujah. Bless your name, O Lord Jesus. And also, God, I pray, O God, hallelujah.
Brother Michael, Lord God, hallelujah, send your holy angels, minister in his life, oh God, hallelujah. In the name of Jesus, we declare a healing power, oh God, hallelujah, hallelujah. We declare authority of your word and by the power of your name, hallelujah. We declare healing, oh God. In Jesus' name, Lord Jesus, hallelujah. And also, Sister Opening, oh God, hallelujah, brother, Lord Jesus, hallelujah. Complete healing be upon him, Lord Jesus. Hallelujah. Lagyan mo, Panginoon, ang ilang araw na Lord, walang imposible sa iyo, Lord. Hallelujah. You are the God. You are the great Lord God. Hallelujah. You are everything to us, Lord God. Thank you so much for everything you have done in our lives, oh God. At to my wife, at to my child, to my son, oh God, at your Dominic, at to kaya, Lord God. Hallelujah. Bless us, Lord Jesus. Hallelujah. Huwag mo po kami, ilukumin mo po kami ng Panginoon ng iyong banal na Espiritu, oh God. Hallelujah. For all the week, oh God. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. We pray. In Jesus' name. Thank you, Lord. Amen. Awit tayo ng isang masayang awitin, mga kapatid. Amen. Praise. Amen. Praise God. Every Monday, Tuesday, Wednesday. It's a joy to be a Christian. Never to cease. It's a joy to be a Christian. It's a joy. It's a joy to be a Christian. It's a joy. Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. It's a joy to be a Christian. It's a joy. It's a joy to be a Christian. It's a joy. It's a joy to be a Christian. It's a joy. Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. It's a joy to be a Christian. It's a joy. Hallelujah. God bless mga kapatid. Hallelujah. Share with Mr. Jonah, Brother Michael, hallelujah, Sister Robilin, hallelujah. Brother Sotes, hallelujah. God bless you all, mga kapatid, Sister Jonah, Sister Robilin, Baby Luke, amen. I miss you. Ingat kayo dyan, mga kapatid. God bless you. Amen. God bless. Ingat. Bye-bye for now.